Greetings mga kababayan. Ito po si Mr. James Lofamia Alberto ng GA Tax and Accounting Firm. Ang ating pong pag-uusapan dito ay pawang galing sa aking mga nababasang artikulo or mga libro, at yung iba naman ay napapanood sa iba't ibang mga programa. Ang higit po sa lahat ay ito ay galing din ho sa experience ng inyong lingkod. Itong ating pag-uusapan dito ay pawang pang-edukasyon lamang. Hindi po ito isang professional na advice. Okay. Sa ating mga viewers at subscribers ay maraming salamat po. At huwag niyo po sanang kalilimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking munting vlog. 3. Paano mag-file ng BIR protest letter or LPN, legal petition notice. Okay. So ganito yan, bakit po tayo nire-require ng BIR mag-file ng protest letter? Ito ay magandang topic ko ito, mga kababayan, mga kapatid. Ito ay dahil mayroon tayong tinatawag na due process during the letter of authority BIR tax audit. Ayan. So, ano ho ang gagawin natin kung ma-issuean tayo ng letter of authority? Of course, ang BIR ho ay magkakandak ng tax investigation sa ating company. So, anong gagawin natin doon? Siyempre, magbibigay sila ng magkakaroon sila ng audit, at the same time magbibigay sila ng findings. So pag magbigay sila ng findings, hindi naman ho agad-agad i-agree tayo at magbabayad agad sa findings. Okay? So kung may extra, kung marami tayong tawag doon, marami tayong pera, so pwedeng bayaran agad. Pero kung wala naman, kailangan ho tayo magbigay ng protest letter or LPN. Okay. So, saan ho ginagamit itong tinatawag na protest letter? Okay. Tayo ho, as a taxpayer, magpo-protest tayo sa BIR. Saan ho ito ginagamit? Unang-una, ginagamit ho ito sa notice of discrepancy. Kapag tayo ho ay na-issuehan ng notice of discrepancy, within 5 days ho, ay dapat magpunta tayo sa BIR at magbigay tayo ng protest letter sa BIR or LPN against doon sa computation nila sa atin. Okay? So, ganun yon. It's a due process. Saan po ginagamit ito, Mr. Alberto? So, pangalawa ho, sa preliminary assessment notice or PAN. So, halimbawa, nagkaroon sila ng findings at hindi kayo nag-agree. Yung BIR at yung taxpayer ay hindi nag-agree doon sa notice of discrepancy. Ang mangyayari niyan, i-elevate ho ito ng BIR or ng RDO office sa preliminary assessment notice. So, meron ho tayong, binibigyan ho tayo ng 15 days para within 15 days, once ma-receive natin yung preliminary assessment notice at sagutin ito through BIR protest letter. Ano ho ang pinoprotest natin? Pinoprotesta ho natin yung findings nila. Okay? So, ano pa ho? Isa pa, sa final assessment notice with formal letter of demand. Yan. So ito ho, binibigyan din ho tayo ng 30 days dito para mag-file ng protest letter or legal petition notice. Parehas lang ho yan. Okay? So, ano pa ho, Mr. Alberto? Isa pa, no? So, unang-una, meron pa ho, pag hindi ho nagkasundo at hindi ho tayo pumasa doon, ay kumbaga ito ay hindi pumasa sa BIR or na-disallow ng BIR, ang BIR ho ay magbibigay ng FDDA or Final Decision on Disputed Assessment. Kasi nag-protest tayo dun eh. Magkakaroon ho ito ng FDDA. Within 30 days ho, once na ma-receive natin yun, sasakutin ho natin yan through what? Through protest letter or LPN. Yan, okay? So, yan ginagamit naman ho. Matunog ho itong LPN. Ito ho kumbaga sa bukod sa ating kaalaman. Ang LPN ho or protest letter, ito ho ang ating armas. Okay? Kumbaga papasok tayo sa giyera, kailangan ho mayroon tayong kahit papaano meron tayong gamit. Kumbaga, meron tayong gamit.
Ito naman ho ang gamit natin kung tayo ay under audit ng BIR, gagamit ho tayo ng protest letter. Ito ho, kumbaga sa gera, ito ho ay may dala tayong armas. Yan. Saan po ho, Mr. Alberto? Marami pa ho. Unang-una, ito ho, panglima, ito ay ginagamit, ang protest letter ho, minsan ginagamit ho ito sa, unang-una, pag may issue kanyang letter of authority with the list of requirements, kung tama ho ba yung procedure na ginawa nila, and kung may issue doon ho kayo ng mga notices like first notice, on the presentation of record, natural ho, sasagutin nyo rin ho yan. Second notice and final notice, sasagutin nyo rin ho yan. Okay? So, ganun ho ka-importante, class, yung protest letter or legal petition notice. Yan. Okay. So, subalit ho, noong, ito matagal na itong issue ito, no? Noong year 2013, naglabas ho ang BIR ng tinatawag na RMO 38-2013. So, ang sabi doon, basahin ko lang, National Office shall no longer entertain any LPN questioning the validity and enforceability of the electronic letter of authority. So, hindi na sila mag-issue nun. Hindi na sila mag-entertain ang National Office. LPN declaration and similar documents coming from taxpayers, practitioners tayo ho, questioning the validity of the said electronic letter of authority. Minsan ho kasi, yung mga iba na tayo ho, minsan practitioner, kini-question ho natin yung legality ng o valid ba talaga yung LOA. Okay. So, minsan ho ay kini-question natin at napansin ito ng BIR na kumbaga dumadami ho yung mga yung mga tawag doon, yung yung mga legal petition notice. So ang ginawa ng BIR, nag-issue sila ng RMO 38-2013 at ito ay nasagot na ng BIR paulit-ulit ho at hindi na sila mag-i-entertain ito. Okay? So yan ho. Ano pa nakalagay sa RMO 38-2013? LPN protest addressed to the CIR or the Commissioner of Internal Revenue or any official in the national office without issuing the FDDA. So, kailangan may FDDA. From the regional office shall be considered premature and invalid. Okay. Ito ho, ang rules na ito ay nag-a-apply ho sa national office. Yan. At the same time ho, apektado ho nito yung mga regional and the revenue district officers. Okay. So, sa ganitong paraan, hindi daw ho mag-entertain ng BIR ng legal petition notice or other similar documents or declaration na nire-rebuttal or nire-rebuttal yung pag-issuean or validity ng LOA. Yan, okay? So not unless na mayroon ka na-issue na yung taxpayer ng FDDA. Yan. So ano pa? Ito yung weapon ng BIR. So, under the RR 11-2006 and RMC 6-2013, ito, malinaw na malinaw to. The BIR, tandaan yung mga examiners natin dyan, the BIR can refuse to transact official business, okay, with tax agent, practitioners who are not accredited before it. Yan. So, kung kayo ay hindi accredited ng BIR as tax practitioner or their tax agent, so mag-represent kayo ng client before yung i-represent yung client nyo na may LOA, hindi pwede kayong i-deny ng BIR or refuse to transact with you kung hindi kayo accredited ng BIR. Okay? Meron ho itong requirements at meron ho itong binabayaran sa BIR para kayo ay tawaging tax agent. So, mahalaga po ito. Okay? So, ito pa, sabi ng BIR. Taxpayers are forewarned to be more circumspect in scrutinizing the credibility and competence of the consultant and the veracity of the content of the LPN declaration or any documents before affixing their signature therein, since these documents will not gain merit. Wala daw kayo magiging pabor dito, and may lead to adverse consequences such as filing of the necessary charges in court. So,
careful ho kayo sa pag-hire ng accountant. Usually ho, hindi naman ho sa lahat, ano, medyo scrutinize din nyo ho yung pag-hire ng inyong representative or tax agent or practitioner. Dapat ho, sila ay accredited ho mismo ng BIR. Yan, tatanungin nyo ho yung tax practitioner nyo kung accredited ba sila ng BIR. So, ganun lang ho. Careful lang para ho maayos ang transaction. Ano ho ang gagawin namin, Mr. Alberto? What to do? Siyempre ho, do it right. Gawin yung tama. Pag ginawa nyo yung tama, wala ho tayong magiging problema doon. Paano ho yan? Leave your tax and accounting problem to us. Huwag na ho kayong mag-alala. Iwan nyo na ho sa amin yung problema nyo. Kami ho, as a team ng GA Tax and Accounting Firm, will handle your problem. Unang-una ho, number 1, ito ho yung problem natin na itong handling tax audit, itong tax audit na ito, protest letter. Kami na ho ang bahala dyan. Ito ho ay isa sa mga services namin, handling tax audit and consulting. So, anong ginagawa namin doon? Okay? Number 1, review, check, filing of your monthly, quarterly, and annual returns to be filed. Letter B, handling BIR letter of authority. Kami na ho mag-handle niyan. BIR notices, notice of discrepancies. Kami na ho ang bahala dyan. Letter C, tax tips. Magbibigay din ho kami ng tax tip to avoid or at a very least minimize tax exposure the legal way. Yan. You will also serve as your tax counsel. Okay, so kami ho ang maging tax counsel nyo. Ano pa? Help in filing protest to the BIR assessment cases with legal and factual basis. Yan. So, letter F, preliminary assessment notice with discrepancy. Kami na ho ang bahala dyan. Final assessment notice, kung mayroon ka na kayo na-receive na PAN, ay na final assessment notice with formal letter of demand. Kami na ho rin ang bahala dyan. O kumbaga, meron na kayong demand na magbayad na kayo. Sabi ng BIR, mayroon na kayong final assessment notice with formal letter of demand. Demand na kami. Magdi-demand na kami sa inyo. Magbayad na kayo ng inyong discrepancy or assessment namin. So leave it to us. Kami na ho ang bahala dyan. Okay. Warrant of garnishment. Ito ay kumbaga, nandun na kayo sa collection section, hindi kayo nagkasundo or hindi nyo nabayaran, hindi nyo kayang bayarin yung computation na napakataas ng BIR. Or isa pa, kung may mission order kayo or tax mapping, so kasama ho sa service namin yan, and other BIR tax concerns. Yan. So yan ho. Ano pa iba? Ito, number 1, tax audit minimization. Hindi ito ito ay paano ho kumbaga ito ay isang tax planning. Yan, tax planning yan. Explain ko further sa ibang topic natin about tax minimization. Okay? Isa pa, yung ating tax accounting. Itong ating tax accounting na ito, ito ay accounting, kumbaga, kung meron kayong accounting department or may tax department kayo, kami na ho ang gagawa niyan. Okay? So, ganun lang ako kasimple yan. Instead na kayong problema, mag-hire kayo ng tao na may alam sa taxation or accounting, sa taxation, kami na ho ang bahala dyan. Isa ito sa mga services namin na ginagawa. Ano pa? Yan pa, no? So, business registration, BIR registration, DTI, or SEC, kami, gumagawa rin ho kami yan. So, and other services. Okay? Sa muli, maraming salamat ho. At, ito ang kasabihan, focus on your business and leave your tax and accounting problem to us. Thank you and God bless. See ya!